Ngayong araw guys, sisilipin lang natin yung pag-advance ng phone emulation. Lalo na dati, Game Boy, PSP, PS2, usually yun yung mga parang pinaka ginagamit natin ng emulation. Pero ngayon, nagiging standard na talaga ang Switch emulation. Actually, pati nga PC emulation, nandyan na sa tabi natin eh. Hindi nga lang ganun ka-optimized, unlike dito sa Switch na kahit papano, medyo nag-mature na. So very simple lang naman yung video natin guys, no? So maglalaro ako ng certain game dito sa Switch. Then lalaruin ko ulit siya dito sa Red Magic 10 Pro na may gamit na emulator and pagkukumparahin lang natin yung performance. So yes guys, no, Red Magic 10 Pro yung ginagamit ko instead of the latest Red Magic 11 Pro. So yung reason dito is optimization. Kahit na mas malakas yung 11 Pro, mas optimized na yung chipset nitong 10 Pro. And para maging maganda ang laban, ito yung gagamitin ko, yung GameSir X2 instead of the Galileo kasi mas mukhang Switch, 'di ba? So ito yung kakabit ko dito sa Red Magic 10 Pro. Umpisahan na natin sa first game, Demon Slayer The Hinokami Chronicles. Ito yung part 1, hindi ito yung part 2, no? Pero tignan nyo naman, no, aesthetic-wise, halos magkamukha na talaga sila. So, unahin natin dito sa Switch, no? Switch OLED pala yung gamit ko. Sobrang ganda ng display, grabe, no? Parang para sa akin, actually, masulit pa rin to kaysa dun sa Nintendo Switch 2. Lalo na screen pa lang, grabe na, no? Anyway, pagdating dito sa performance, as expected, no? Meron tayo ditong 30 FPS. And oo guys, no, sa mga first time nakarinig, hanggang 30 FPS lang talaga most games pagdating dito sa Switch. Para maging stable, hindi magkaroon ng mga frame drops. Pero, ayan, no, sobrang smooth naman. And eventually, mag-a-adjust din naman yung mata nyo sa FPS niya. And, ayun, very enjoyable. Ngayon naman gamit natin yung Red Magic 10 Pro. So same map and same characters, same din yung kalaban para talagang fair, no? And ayan, grabe, no? Halos same na talaga sila ng performance. Makikita nyo naman dito sa upper left yung pinaka FPS niya. So yan, makikita nyo umabot tayo ng 30 FPS and stable siya, di ba? And dahil naka-AMOLED din yung display nitong Red Magic 10 Pro, very comparable siya sa OLED display ng Switch. Ang pinaka-hiccup lang dito guys, no, is pag first time kayong mag-emulate, may mga drivers kayong kailangan i-download, may mga kailangan kayo i-update na firmware. Pero once na nalagpasan nyo yun, and optimize naman yung chipset ng phone na ginagamit nyo, magiging suwabe yung gameplay ninyo. And syempre, final test, no? Tignan din natin kung gaano ba kabilis or gaano yung difference ng loading time. So, sabay kong pinindot dito sa Switch and sa Red Magic. And surprisingly, nauna pa yung Red Magic, di ba? Pero ang ginawa ko dito, inantay ko na lang yung Switch. Then, sabay kong pinindot yung okay. And ayan guys, no, nakita nyo naman kung gaano naka-optimized ngayon yung Snapdragon 8 Elite pagdating dito sa emulation. Halos same na talaga sila ng bilis ng loading time. Another game na sinubukan ko is yung Dragon Ball Fighter Z or Fighters. Di ko alam kung ano yung mas correct na pronunciation. Anyway, isa to sa talagang pampalipas oras ko na game since mahilig ako sa Dragon Ball. Kahit hindi ko masyadong kabisado yung control since ubos na yung oras ko sa Tekken. Pero, ayun, ang gusto ko dito yung animations, yung fluidity ng game, yung mga power-ups nila, yung mga moveset nila, nakakatuwang tignan. And kaya pala ito yung sinubukan ko kasi isa to sa alam kong game na tumatakbo ng 60 FPS pagdating dito sa Switch. And ayun, super smooth as expected. Going naman dito sa Red Magic, pagpasensya nyo na kasi medyo naitaas ko yung brightness niya. Kaya ganito siya tignan, parang overexposed. Pero pag usapang performance, no, talagang ang smooth din niya. Tignan nyo yung FPS ulit dito sa upper left, 59.9. So 6 FPS na din yan. So lag free, hindi tayo nagkakaroon ng mga frame drops. Again, katulad ng Demon Slayer kanina, kailangan gumamit kayo ng mga tamang drivers para mapatakbo nyo ng maayos. And ang masasabi ko lang talaga is grabe na talaga ang phone emulation ngayon. Dati yung Switch, ito na yung parang pinakamabigat and pinakamahirap patakbuhin sa phone. Pero ngayon talagang standard na lang. Pero syempre hindi siya perfect. May mga time na katulad nito, magkakaroon pa rin kayo ng paghahang or konting glitches. Kasi lang guys, no, gusto ko lang i-share sa inyo yung parang naging experience ko dito. And para may idea lang din kayo kung sakaling bibili or nagpaplano kayong kumuha
kumuha ng higher end na phone na talagang pwede na talagang gawin to, make sure nyo lang na as much as possible, legit na copy ng game yung gagamitin ninyo. And sigurado ako sa pag-advance ng technology natin, in the future, ang pinaka-common na ang pagra-run ng PC game sa mobile phone. Yun nga lang, sana hindi masyadong makaapekto sa phone market ang pagtaas ng presyo ng mga RAM.